Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig at anumang oras, ang oras ninyo sa ibang bansa na nakikinig sa salita ng Diyos, ay binabati ko rin kayo. Maaring magandang umaga, hapon sa inyong oras diyan, at dito sa amin ay magandang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon at tayo muna ay manalangin. Dakila naming Ama, kami po ay tumatawag sa inyo upang patnubayan mo kami sa oras na ito sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay sa iyong mga banal na salita. Ikaw sana ang siyang magturo sa amin. At kami po ay nananalig at nagtitiwala sa inyong banal na kapangyarihan. Naway madakila namin ang aming Panginoong Hesus. Sa pangalan po niya. Amen. Nababasahin ko muna, nasa kabanatang 4 na tayo ng aklat ng Apokalipsis. At babasahin ko muna sa inyo ang mga salita at aking babasahin sa wikang Ingles, partikular sa tinatawag nating The New International Version. Sabi dito, after this I look. Kung ano man ang translation ninyo, itignan ninyo kung meron kayong other translations. King James Version, New American Standard, New King James, or yung Tagalog ninyo, ng salin ay tignan ninyo, mga kapatid. After this I look, and there before me was a door, standing open in heaven. And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven, with someone sitting on it, and the one who sat there had the appearance of jasper and ruby, a rainbow that shone like an emerald encircled on the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumbling, and peals of thunder, and in front of the throne 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. Also in front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures and 6 wings was covered with eyes all around. Even under its wings, day and night, they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and gave their being." Ito po yung unang ating nakita tungkol sa langit. Sapagkat ang mga iglesia or the 7 churches of Asia na ating pinag-aralan ay larawan ng lahat ng iglesia dito sa sanglibutan. Mula sa araw ng Pentecostes hanggang sa panahon natin. Sabi nga, they were arranged in historical order, subalit ang bawat mensahe ng iglesia, anumang panahon ang tinutukoy niya, ay may mensahe sa bawat isa sa atin, maging hanggang sa ating kapanahunan. Subalit mababasa natin, mga kapatid,
Sa chapter 4, ang salitang sinabi ni Juan, nakarinig siya ng tinig galing sa langit. Ang langit ay nabuksan at nakarinig siya ng tinig na sabi niya, "Alika at umakyat ka dito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na darating pagkatapos nito." So si Juan dito ay nire-represent niya sa kanyang pag-akyat sa langit ang lahat ng iglesia, because this happened after all the churches were explained by the Lord in the book of the Revelations. At sinabi niya, pagkatapos niya umakyat ka, it really tells us of the church. Sapagkat ang iglesia, tunay na iglesia, ay kukunin ng Panginoon bago darating ang katakot-takot na kapighatian dito sa sanlibutan. Halimbawa, yung kanyang message sa Philadelphia, sa kabanatang 3 ng ating pag-aaral at talatang 10, sabi niya, dahil ikaw ay sumunod sa aking utos, ikaw ay aking kukunin sa oras ng mga kapigatian na darating dito sa mundo ito upang subukan ang mga tao dito sa mundo na maiiwan. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Sa mga katuwid, bago darating ang katakot-takot na panahong yan na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo, kabanatang 24, talatang 21 hanggang 22, sabi niya, may darating na kapigatian na panahon dito sa mundo na walang kasing hirap. Wala pang nangyaring ganyan, sabi niya, at wala nang mangyayari darating pa na kasing hirap ng darating na panahong yan. Ay tinawag niya na tribulation, the Great Tribulation. Ayon sa Matthew chapter 24, verse 21 and 22. Subalit, ang iglesia na maliwanag sa salita ng Diyos ay hindi dadanas ng kahirapan yan. Kaya mababasa ninyo sa kabanatang 4 na ating pinag-aaralan ngayon, after this, sabi niya, ano yung after this? Pagkatapos nito. Pagkatapos ng iglesia, pagkatapos ng panahon ng iglesia mula sa Jerusalem hanggang sa kauli-uli ang iglesia, pagkatapos nito ay tumingin ako at doon ay merong isang pintuang nakabukas sa langit. At narinig ko ang isang tinig na sinasabi sa akin, "Alika, umakyat ka at ipakikita ko sa iyo kung ano ang darating na panahon." Kaya ang aklat ng Apokalipsis ay malalaman natin hindi lang ang pangkasalukuyang sitwasyon ng iglesia, kundi pati na yung mga darating na panahon hanggang sa walang hanggang panahon ay ating makikita sa aklat na ito. Kaya hindi na kailangan pang ang mga propeta, sapagkat ang mga propeta sa Old Testament ay silang nagsasalita sa atin kung ano ang panahon ngayon at darating na panahon. Subalit ngayon kompleto na ang salita ng Diyos. There is no more prophetic things na dapat nating marinig sa kanila, sapagkat ang Word of God ay kompleto na at malalaman natin ang ating panahon, ang darating na panahon at hanggang sa walang hanggang panahon sa aklat na ito. At doon siya umakyat. Dahil ang iglesia ay bago darating ito, ay kukunin ng Diyos.
Now, for your reference, kung meron kayong pencil and paper, tignan ninyo yung 2 Thessalonians chapter 1, 6 to 10. Tignan din ninyo ang 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 8. Sapagkat ang Panginoon ay biglang darating upang kunin ang iglesyang tunay, ang mga tunay na mananampalataya bago darating ang kapigatiang ito na pangungunaan ng isang alimaw na tinatawag na Antikristo. Kaya sinabi ng Panginoon sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit, sabi niya. For the Lord shall descend from heaven with a shout, sa isang sigaw, with the voice of the archangels, sa pamamagitan ng sigaw ng arkanghel, at ng trumpeta ng Diyos, the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Unang-unang bibigyang katawan ay yung namatay kay Kristo. Yung mga kapatid nating una nang namatay. At tayong buhay, sakali tayo buhay o darating siya ngayon at tayong buhay ay hindi na mamamatay, kundi sa isang kisap mata ay bibigyan tayong isang katawang wala ng kamatayan upang makapiling ng atin ang Diyos magpakailan pa man. Sabi niya, sabi niya ay salubungin natin siya sa hangin, sa alapaap, at makapiling natin siya sa walang hanggang panahon. Yan ay mababasa natin sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 18 at mababasa rin natin sa unang Korinto 15:51 hanggang 57. That is the hope of the church, the rapture of the church. Kaya sabi dito, umakyat ka. At nang umakyat si Juan, anong nakita niya? Ako'y nasa espiritu, sabi niya, nung umakyat ako. At anong nakita niya sa langit? Ang unang nakita niya ay isang trono sa langit. At merong nakaupo sa tronong yan. At ang nakaupo doon ay kamangha-mangha. Sa makatuwid, ang unang nakita niya ay ang Diyos, ang ating Panginoon. Iyan ang pag-asa natin na balang araw ay makikita natin siya, mukhaan ang ating Panginoon. Hindi na yung taong Kristo ang makikita natin, kundi ang Diyos, sapagkat siya'y nagkatawang tao para sa atin. Now, tignan ninyo ang nakita niya. And the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. Yung daw nakaupo doon ay parang isang batong haspe at ruby. Now, kung tignan ninyo yung mga iba't ibang mamahaling bato ngayon, minsan hindi natin ma-identify itong mga batong ito. Subalit ayon sa mga Bible scholars, yung batong tinatawag na jasper is the diamond. Sapagkat yan ay isang batong maliwanag na maliwanag, malinaw at maliwanag, translucent. At yan ay larawan ng kaligayahan at kamanghamanghang anyo ng Diyos natin, na hindi natin kayang ipagmalarawan ang kanyang kadakilaan, ang kamanghamanghan niyang anyo. Nakita siya ni Pablo na parang na maliwanag pa kaysa liwanag ng araw sa katanghalian nung nakita niya sa Damascus Road. Kaya he was blinded for a while. Diamond. And hindi lang isang haspe jasper, kundi isang ruby, ayon sa NIV, ruby. Now, maraming stones na ganito sa mga platero. Sometimes it is described in yung mga dictionaries natin, malalaman natin. But according to Bible scholars, yung ruby ay tinatawag na bloodstone. At nakakita na ako ng bloodstone nung ako'y maliit pa. Yung singsing ng aking ama. Ang singsing niya ay parang green
kapag tignan mo yung bato. Subalit kapag kumuha ka ng flashlight at pinflashlightan mo, hindi na green kundi red ang bato. Parang may dugo sa loob ang bato. Kahit ngayon meron pang yan, bloodstone. At yan ay larawan ng kadakilaan ng Panginoon, ng kaningningan niya, ng kamangha-mangha niyang pagka-Diyos, at larawan din ng dugo niya, sapagkat ang Panginoon ay nagkatawang tao upang ang dugo niya ang siyang maging katugunan ng kanyang nilalang upang tayo ay mahangos at magbigyang kapatawaran sa ating pagkakasala. At nang sa ganon tayo ay makalapit sa Kanya at hindi lang makalapit sa Kanya kundi makapiling natin siya sa walang hanggang panahon. Yun ang kamanghamang ating iniintay at yan ang ating blessed hope, ang ating pag-asa. So sabi niya, and the one who sat there. So nung nasa langit siya, kaagad nakita niya ang Diyos, ang trono at ang nakaupo doon ay nalintulad niya sa diamond and ruby and bloodstone, sapagkat yan ay larawan ng kanyang kamanghamangang anyo at ang kanyang ginawa para sa atin. Napakahalaga yung dugo niya, the precious blood of Christ. Kaya sa tuwing tayo magtipon sa church and we remember the Lord Jesus Christ, merong bread which is His body and wine which is His blood, the blood of the New Testament that gave us pag-asa upang tayo ay mahugas sa ating pagkakasala. Now, naka-encircle sa gitna ng trono, sabi dito, and the one who sat there had the appearance of jasper and ruby. A rainbow that shone like an emerald encircled the throne. Yeah. Merong isang bahaghari that encircled also the throne. And the color of bahaghari is tinatawag na conglomerated colors. Iba-ibang color ng bahaghari. Rainbow. And the rainbow is a picture of Jesus Christ too. Just as diamond and jasper and the rainbow are the picture of Christ, the beauty and grandeur of our Lord Jesus Christ, na balang araw ay makikita ng bawat mananampalataya. And sabi niya sa verse 4, surrounding the throne were 24 other thrones. 24 elders, they were dressed in white and had crowns of gold on their heads. 24 elders representing the believers in the Old and New Testament. Sapagkat even in the Old Testament, makikita natin that there were elders. And in the New Testament, there were 12 apostles. So, lahat-lahat, hindi lang elder, the 12 tribes of Jacob represent the Old Testament. The elders na the priesthood na inayos ni David are also 24. Now, the apostles are 12. And so 12, the 24 represent all the believers from the Old Testament up to the New Testament ay nandoon sa langit. Dahil ang iglesia at ang mga believers sa iba't ibang panahon are already foreordained sa Panginoon na nandyan sila sa trono ng iyon. Andaan sila. 24 elders representing all believers dito sa sanglibutan. So tignan natin. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white. Anong kahulugan ng dress in white? Lahat tayong mga mananampalataya ay binisan ng puting balabal ng Diyos
na nangangahulugan upang ang ating karumhan ay hindi makita sapagkat inugas niya ang ating karumhan. At tayo ay mayroong bagong damit na inilagay niya. Yung white robe na yan ay larawan ni Kristo. Kaya tayo ngayon ay nakikita kay Kristo gaano man ang kahinaan natin, ang pagkukulang natin sa Diyos. If we are true believers, we are seen in Jesus Christ our Lord. Yon ang tinatawag na robe, isang balabal. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. Now, ano yung crown na yon? Mababasa ninyo. Sa Bible, merong 5 crowns na tatanggapin ng isang believer ayon sa ginawa niya sa ating Panginoong Jesus. From the time na tinanggap natin si Kristo up to the time na tayo'y kukunin niya. In the judgment seat of Christ, we are accounted. Magbibigay tayo ng account, gusto ko sabihin. Kung anong ginawa natin para sa Kanya. And sa ginawa natin yan ay magbabase kung anong crown, these crowns na ibinigay niya. Pansinin natin. They were, sabi niya, they were dressed in white and had crowns of gold on their heads. Yon. Ngayon, mapapansin natin na sa uling sa uling talata ng chapter 4 na ito ay babasahin ko, mag-advance muna ako, no? Sa verse 10, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne. Binigay din kay Kristo yung crown na yan, yung corona nila. Bagamat binigyan sila ng corona ng Panginoon, ayon sa kanilang mga gawa. Subalit ang corona yan ay bibigay din sa paanan ng Panginoon sapagkat hindi naman natin magawa ang bagay na yan kundi sa tulong ng Panginoon. In other words, we are not worthy to be crowned. Only the Lord Jesus Christ. Kaya dito pa sa langit, sinasabi natin, not I but Christ. Yun ang sabi ni Pablo. Not I but Christ lives in me, and the life I now live in the flesh, I live by the faith, by relying on the Lord Jesus Christ who died for me and who gave His life for me. Hindi sa atin yan. We cannot boast of our goodness. We cannot boast of what we have done. But we lay those crowns to Christ again because siya ang gumawa para sa atin. Ngayon, tingnan natin muli chapter 4. Sabi niya, they were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Kakatakot, ano? Merong flash of thunder, merong bakit? Ano ito? Ito na ang nangyayari sa baba, sa sanglibutan. Yung umpisa ng kahirapan sa sanglibutan. Tingnan niyo, no? In front of the throne, yan, sa trono na naman, 7 lamps were blazing. Merong 7 kandilero, no? Blazing. Dito ang churches, tandaan niyo, iba ito. These are the 7 spirits of God. Yan. Ito daw, 7 lamps na yan. They are the 7 spirits of God. Now, tandaan natin ang salitang 7 ay complete. When you say 7 churches, hindi naman 7 lahat ang churches, but it represents all the churches na nagumpisa araw ng Pentecostes hanggang sa huling araw ng mga churches dito sa mundo. So when you say 7 spirits, it represents the work of the Spirit. Isa lang Spirit, Holy Spirit. Dahil ang Father, the Son, and the Holy Spirit, they are one. Diyos din. Bakit sinabi niyang 7? Second, dahil nirepresent ang gawain ng Holy Spirit. One Spirit, pero marami siyang gawain. Kaya itong sinabi ni Isaiah, chapter 11 ng Isaiah, kung meron kayong Bible, sabi niya, number 1, the Spirit of the Lord. Sabi niya, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. He will delight in the fear of the Lord. He will not judge by what he sees with his eyes. Sa mga tweed, ito yung gawa ng Holy Spirit. Ito yung katangian ng Holy Spirit. Ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit.
na gumagawa sa atin. Kaya tayo ay nabuhay alinsunod sa mga kagustuhan ng ating Panginoong Hesus. Binigyan tayong bagong buhay, subalit nangangailangan tayong kapangyarihan ng Holy Spirit in order to live that new life. Otherwise, we will fail dahil ang laman ay nasa atin pa. Kaya nagtatagumpay tayo by the power of the Holy Spirit. Ano man ang mga tuksong darating sa atin, nagtatagumpay tayo. Kung tunay tayong tumanggap kay Kristo, magtatagumpay tayo. At kung ano man ang ating problema ay masosolve ka agad sapagkat ang Holy Spirit ay nasa atin. Unless we resist the working of this Holy Spirit in us, then sin remains in us. Kaya mga kapatid, iyon ang nakita niya. Now, tingnan natin ngayon. Sabi niya dito, also, verse 6, in front of the throne, there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. Ano ito? This is the word of God, sapagkat ang salita ng Diyos ay malinis. The sincere milk of the word that you may grow thereby, sabi ni Peter. Sa mga bagong Kristiyano, as newborn babes, sabi niya sa 1 Peter chapter 2, verse 1, you crave nasayin ninyo, yung sincere milk of the word, ang malinis na gatas ng salita. Crystal, ang meaning ay malinis, no dirt, transparent. And that is the Word of God na nandiyan siya, nandiyan din sa langit, sapagkat ang Word of God na nasa langit na hindi na maglilinis sa atin sapagkat malinis na tayo, but we can discuss those words forever doon sa langit, yung ating Bible study. So, in the center, sabi niya, doon sa gitna, around the throne were 4 living creatures. Sa gitna ng trono ay merong 4 na living na mabuhay na bagay. 4 na buhay na nilalang pala, 4 living creatures. And they were covered with eyes in front and in back. Puno lang mata sa harap at sa likod. No? Ano ito? Yung una ay katulad daw ng isang leon, 4 nito. Ang pangalawa ay katulad ng isang baka. Ang pangatlo ay katulad ng isang tao. At ang pangapat ay katulad ng agila. And these are the character of the Lord Jesus Christ nung dumating siya dito sa mundo. Lion, symbol ng kanyang hari, bilang hari. Yon ang sinasabi ni Matthew, the King of the Jews. Ang bakay, larawan ng alipin na sinasabi ni Mark, the servant of God. He came to serve, not to be served. Dumating ako upang maglingkod at hindi paglingkuran. That is the ox. No? Ang pangatlo ay tao. Ito ang sinasabi ni Lucas sapagkat the book of Luke ay doon ninyo makikita ang pagkatao ng ating Panginoon ay maliwanag. Kaya yung mga di naniniwala sa pagka-Diyos ng Panginoon, nagsisenter sila sa Luke, siya'y tao. Dahil siya'y dumating dito, nagkatawang tao, walang problema yon. He must be man, otherwise there is no salvation. If he will not offer his life at the cross and die. At ang ika-4 ay parang agila, that is John. Sapagkat ang Gospel of John ay walang records ang birth niya. Kaagad galing siya sa langit like an eagle. In the beginning was the Word, sabi niya, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Lahat ng bagay nilalang niya. And sino ito? John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang ating Panginoon yun, nagkatawang tao siya. But siya galing sa langit. There was no record of His birth in John because He was not. He was God. Galing siya sa langit. Each of the 4 living creatures, sabi sa verse 8,
had 6 wings and was covered with eyes all around, even under the wings day and night. They never stopped saying. Hindi natin alam ito. Kamangha-mangha. Itong living creatures na ito. And we will see them in heaven. I am very careful not to interpret something that is beyond the revelation of God sa akin. Subalit, ang kagandaan nila, they never stop saying, day and night daw. Itong 4 na nilalang na ito, gabi at araw, sila ay nagsasabi, banal, 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 ang Panginoon, Diyos na makapangyarihan, na siya at ngayon at darating. He was God from the beginning, and He is, and is to come, darating. Dumating siya at darating muli. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesus. Whenever the living creatures give glory and honor, thanks Him who sits on the throne and who lives forever and ever. The 24 elders fall down before Him who sits on the house and worship Him who lives forever and ever, and their crowns ay binigay nila sa Kanya. Sa makatwid, abang naririnig ng mga 24 na nakatrono, ang Panginoon ay nasa gitna. Naririnig nila itong worship na ito at sila rin ay sumamba sa Diyos. Ano ang sinabi nila? Karapat-dapat ka, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan ng kapangyarihan mo ay nilikha mo ang lahat. It is Christ Himself. In Him was life, and the life was the light of man. Siya nag-create. All things were made by Him, and without Him was not created without Him. So sabi niya, you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. So yon ang unang nakita ni Juan sa langit. Isang kamangha-mangha. Sa mga tuwid, pagdating na doon, nakita niya ang Diyos. Kaya tayo, unang makikita natin ang Diyos. Even in the hour of our death, while we are waiting for the glorious body, according to Paul, our spirit are with the Lord. But it's a different thing when we transform into the glorious body like our Lord Jesus Christ. We will see Him face to face doon sa langit. So mga kapatid, there are things that we cannot fathom in our finite mind, in our carnal mind today. But there are things that the Lord is pleased to reveal to us so that we have a purview of what awaits us in heaven. Kaya importante na mag-aral tayo at maglingkod tayo sa Diyos habang nasa laman pa tayo. Let's set aside all these worldly things, all these things that bothers our minds, but focus our minds and heart to God, our Lord, as we are anticipating for His return. So mga kapatid, yan ang chapter 4 ng Revelation. And read chapter 5 next time, Lord willing. Pag-aralan natin sa tulong ng ating Panginoon. At naniniwala ako, if we are serious and faithful and ready to obey Him at all cost, He will reveal to us the beauty of the future. So, may God bless us all, mga kapatid, until next week.